Magkano na ba ang nagagastos natin dito sa ating dirty kitchen? Samahan nyo rin kami bumili ng yero na gagamitin pang bubong. Sa wakas nga ay maipapagawa na natin itong ating dirty kitchen. Papalagyan ng bubong, mga upuan. Para nga kapag gusto natin magluto sa kahoy o kaya sa uling ay pwede na dito. Ayan nga at nailagyan na nga ni Papa Arden. Siya lang yung gumawa niya. Nilagyan niya na ng mga kahoy. Bali ito nga yung nagastos natin sa mga kahoy at saka doon sa pako na ginamit. Bali itong unang resibo meron tayong 1,465 at ito naman yung puro kahoy lang guys, 1,917. Sumunod na araw, ito naman ng mga upuan ang ginagawa at ayan nga maulan dito. Laging basang-basa dito sa likod namin. Nilagyan muna nga ng trapal ni Papa Alden kasi wala pa tayong nabiling yero. Ayan nga at nilalagyan niya na nga ng kawayan na upuan kaya naman siguradong mapresko dito. Ang plano nga sana namin ay nipa lang yung ibububong kaso nga iniisip namin ay magagastos tayo ng doble kasi hindi na nagtatagal ngayon yung mga nipa, mga 2 taon ibulok na. Kaya naman sabi namin yero na lang yung bibilhin natin kapag meron ng budget. Grabe, na-imagine ko na yung kalalabasan nito guys. Tapos maglalagay tayo ng mga halaman, yung mga isda, dito ko rin paglalalagay. After nga ng isang linggo ay meron na tayong budget pambili ng yero kaya pumunta na agad kami sa hardware. Pinakompute na nga namin yung yero nasa 2,370 pesos. At ito na nga lahat ng babayaran natin kasama na yung mga pako. Nasa 2,595 pesos. Halos 6,000 pesos din pala yung magagastos. Syempre libre naman tayo sa labor. Dinahandahan na lang namin yung paggagawa. Tignan nga natin yung mga presyo dito sa amin ng mga yero. Mas mura nga yung mga colored na guys. Tapos syempre mas makapal yung walang kulay. So ito nga yung walang kulay guys. Nasa 530 pesos yung 10 feet. Yung naman colored ay 395. Yung binili nga namin ay yung 395. Yung may color na. At ayan nga yung kapal niya guys. 0.4 mm. Ito po ay walang kulay na 9 feet naman yung haba. Tapos dito naman tayo sa 12 feet ang haba ay 640 naman yung walang kulay. Bali 6 na piraso yan guys. Binili natin para dun sa ating dirty kitchen. Tapos nagbayad din kami dito sa tricycle. 150 pesos. Halos 5 minutes nga lang yung biyahe, 150 pesos. Syempre kasi isang biyahe daw ng tricycle na yung babayaran mo. At ito na nga sa wakas, magkakaroon na tayo ng bubong sa dirty kitchen. Syempre red color dahil nga yung bubong natin na nauna ay red na. So kailangan ni pares-pares. Parang mabibinyagan agad ito guys sa birthday ni Bebe Ella. Parang dito mag-iinuman, magtatagay ng mga kumpare. Bali, ito nga yung gusto namin mangyari dito. Sa may side na to, maggagawa kami ng lutuan ng uling. Tapos dito naman yung lavabo. Tapos dito ko rin ipaglalalagay yung mga isda ko guys. At saka yung ibang halaman. Ito nga yung ating mga 1 week old na baby betta fry. Kapag lumaki nga yung mga yan, ay gagawa tayo ng mga kulungan at ididikit natin dito sa ating mga pader. O diba habang nagkakape ka sa umaga, makikita mo yung mga isda dyan sa gilid. Ito nga at naglalagay na nga kami nitong rubber para hindi didikit yung kahoy dun sa yero. Nasingaw pa kasi talaga tong coco lumber. At yung moisture nun ay pupunta sa yero kaya mabilis kalawangin. Kaya naman mas maganda na lalagyan natin ng ganitong harang bago yung yero ipako. Bali ginupit-gupit lang namin yung isang buong malaking goma guys na ganyan ng style. Tapos ipapako na yan ipapaal din doon sa taas. Tapos bago niya ilagay yung mga yero, syempre lalagyan din natin ng bulkasil, yung pinakapako or yung umbrella nail. Para naman siguradong hindi tutulo. So ganito yung itsura niya guys dito sa taas. Mas magtatagal yung ating yero, hindi agad kakalawangin. Maganda talaga kapag kahit papaano yung asawa mo maalam gumawa ng mga ganito, tipid na talaga sa bayarin. Labor natin ay libre na. At ito naman yung update sa ating inaalagaan mga sisiw. Bali magto 2 weeks na ito guys. Grabe, sobrang lalaki na nila. Sayang nga at hindi tayo nakapag-alaga bago mag-birthday si Ella. Sana meron tayong maraming manok. Kaso nung nakaraang buwan naman kasi malamig pa, kaya naman hindi pwede mag-alaga pa. Kung ang mga to ay inalagaan namin, mainit na yung panahon para ito sa graduation sa susunod na buwan. At ito na nga naglalagay na sila nitong yero. Sa wakas guys, meron na kaming bubong dito sa dirty kitchen. Grabe, nakaka-excite na mag-ayos dito. Grabe pa kasi yung kalat ngayon dahil ginagawa pa. Nakalibre na tayo sa labor for today's video. Si Papa Alden lang ang gumawa. Ay, tumulong din pala yung pamangkin ko mag-abot ng mga yero dito. Hindi ko kasi kaya. At ito na ang ating Bebe Elang bagong ligo. Grabe, pawis na kasi sobrang init kasi today. Magugustuhan nyo sigurado ang makikita nyo sa video na to. Nag-order nga ako ng mga halaman. Tignan nyo naman yan. Lalaki na rin yung ating mga isda at kitang-kita na talaga yung mga color nila. Di pala itong mga halaman na nilalagay sa mga isda ino-order na rin online. Mas maganda talaga kapag live plants yung ilalagay mo sa mga isda kasi nga nagbibigay ng oxygen din sa loob. Ito nga ang in-order ko ay green cab yata ang tawag dito. Low tech, kahit hindi maarawan ay okay lang. Nilagay ko na nga dito sa ating mga baby fry betta fish.
fish. Ito na pala yung ating 1 week na mga baby betta fish. Hindi pa masyadong kita. Sobrang dami kasi nila guys. Tignan nyo yung mga itim-itim na yan. Lahat yan isda. Grabe, ito yung pinakamadami ko na breeding. Hindi ko na alam kung kaya ko pang pakainin tong mga to. Siguro nasa 100 plus din yung natira guys na nandito sa ating planggana. Meron na nga tayo yung mga lumulutang-lutang. Ayan, pati itong isang isda na ating binreading na una. Mas madami akong nailagay dito guys na halaman. Meron pa nga akong kukunin dun sa may palayan na mga aquatic plants para mailagay din dito. Para naman merong libangan yung ating mga betta fish, hindi sila maboring. Dapat nga pala meron yang lupa sa ilalim, tapos lalagyan mo ng buhangin para dun mo itutusok yung mga tanim-tanim. Pero nabubuhay naman yan guys, kahit ganyan lang na nakaibabaw. Tignan nyo tong ibang mga halaman, buhay na buhay. Sobrang malaki-laki na rin nga itong mga betta fish natin na unang na breeding dahil kitang-kita na talaga yung mga color nila. Meron ngang mga red dyan, meron ding green, and syempre mas marami yung blue dahil ang nanay nga nila ay color blue. At malaki na rin itong kanilang mga lagayan. Sobrang laki na. Nilagay ko na sa storage box. Tapos dito ko na sa labas isinet up para nga medyo naaarawan din silang kaunti. Mamaya nga ipupunta ako sa palayan. Kukunin ko na yung iba pang halaman na meron doon. Yung mga pabilog-bilog ba na pwede rin sa ilalim ng tubig. Ito naman yung ating mga magulang nila nung na-breeding natin. Nilagyan ko na rin yan ng mga halaman. Ito ang isa, ayan, sinakop na yata yung buong kulungan. Puro ugat na. Pero mas maganda yan kasi hindi din masyadong magkaka-ammonia yung sa loob ng water nila. Ito lang ating maliliit na lagayan wala pang halaman. Kung dumating na yung mga aquarium nila na malaki-laki maaayos na natin sila. Kapag ganito palang malalaki na hindi na pwedeng pagsama-samahin. Lalo na kapag mga male betta fish. So paano ba yan? Hanggang dito na lang muna yung update natin. Stay tuned hanggang sa muli. Salamat! Dumating na nga yung bagong pair natin ng betta fish. Umorder nga tayo ulit ng isa pang pair ng betta fish para naman meron tayong ibang kulay na ibibreeding. Ganito nga pala kapag dadating sa inyo yan. Balot na balot yan. And tingnan nyo, buhay na buhay pa rin yung pagdating. Almost 3 days ito guys bago dumating sa akin. At ayan nga po yung kulay na binili natin this time. Kulay white naman. Sobrang excited na ako guys. Pero syempre kailangan muna natin silang hayaan na maka-move on or ma-adapt yung ating lilipatan na lagayan nila. Tapos, kailangan din natin silang i-ready before natin sila i-breeding. Tiningnan ko nga yung female na betta fish ay sobrang laki na ng tiyan. Parang eggy na talaga siya. Pero after 2 weeks ko pa ito i-breeding. Kapag dadating pala sa inyo yung mga betta fish, kailangan natin i-acclimate para naman hindi sila mabigla dun sa lilipatan na tubig. Kailangan kasi same ng temperature yung water na nilalagyan nila dun sa lilipatan nila na bagong water. At nung nailagay na nga natin ay hindi ko pa yan pinapakain maya-maya pa. Ito nga at nailagay na natin sa bago nilang bahay. Kinikilatis pa nga nila. Ayan, hindi pa sila masyadong naglilikot. Bali, parang ang kulay niya ay cream color guys. Hindi siya pure na white na white. At ayun lang muna yung update natin. See you on our next one. Salamat! Malapit na nga ang birthday ng ating bunsuan. Hindi talaga kami naghahanda pero this time kasi nag-request si Ella. Gusto niya daw na may handa. Kaya naman umorder na ako nito guys. 5 years old na nga pala siya. Bali 18 pesos pala yan guys. 32 inches na balloon na number 5. Sabi ko nga gagamitin ko lang tong mga to kasi magpipictorial lang kami. Tapos mamamasyal na lang kami. Pero gusto niya daw invite yung mga kaklase niya. Tapos daw yung mga friends niya. O diba? Tinalo pa ang nanay na walang kaibigan. Char. So ito naman yung ating backdraft na pang-ayos. Color pink, syempre, siya din nag-request niyan. At syempre, hindi mawawala itong ating lagayan ng mga sweets and mga something na pangbigay sa mga kiddos na bisita. Ito naman yung mga presyo ng bawat box. May 10 pieces na nalaman ng isang o-orderin mo. Bali, 50 nga lahat yan, guys. Gusto niya kasi magbigay sa mga classmate niya kapag pumasok siya bago ang birthday na pinakahandaan. Hindi talaga kami, guys, naghahanda ay naggagaganito. Pero dahil nga request to ng ating bunso, kaya ayan naman, pagbigyan natin minsan lang naman. Tapos, 5 years old naman siya. Mauulit-ulit to kapag 10 na siya. Punta kayo guys, invited kayo. Wala pang 2 months, yung 600 pesos na binili ko nga sa SM ay ganito na agad yung nangyari. Na-expect ko nga kapag branded, tapos sa SM mo binili, matibay. Sabi nila wag daw masyadong gagamitin. Kapag ganito daw kasi mabilis talaga mabakbak at masira kapag nababasa. Kaya naman, babalik tayo dito sa online shop ulit. 75 pesos nga lang to, umaabot na to ng taon sa akin. Kahit nga mabasa yan ay okay lang. Ako kasi laging naalis, kaya kailangan ko talaga na magagamit araw-araw. Yung mga branded kasi na nasa mall, kailangan daw hindi masyadong gagamitin. Nako, hindi pala pwede sa akin yun kasi araw-araw gusto ko may isinusuot ako na magandang sandals pag aalis. So balik na lang tayo dito, mura pa. Ang comfortable at saka malambot din, ang sarap isuot.
Satisfying na naman nga ang pag-harvest natin sa ilong ni Papa Alden ng mga whiteheads at blackheads. Syempre gamit na naman natin itong blackhead mask na napakamura lang pero super effective. Makikita nyo naman talagang natanggal lahat ng mga whiteheads at blackheads niya dito. Bago ka nga pala maglagay nito sa iyong ilong or sa mga affected area, kailangan po bagong ligo or nalinisan or naghilamos ka muna ng face. Super dali niya lang nga i-apply dahil para lang siyang Q-tics na ipupunas-punas mo sa ilong. 10 minutes nga lang ay pwede mo nang tanggalin itong paper. Sama na rin po yung papel na yan guys kapag bumili ka na sa 100 pieces po lahat. Kaya naman talagang matagal mo nang magagamit ang isang bilihan mo nito. Akin nga ay inabot na ata ng 4 na buwan. Marami pa rin, hindi pa nangangalahati. At ito na nga yung the moment of truth natin. Ayan na nga, nagtatanggalan na yung kanyang mga whiteheads. Pag naghihilamos daw kasi siya, inararamdaman niya na nga na marami ng tusok-tusok sa kanyang ilong. Kaya naman pala kasi ganito nakadami na stuck na dumi sa ilong niya. Hindi po yan masakit at sobrang dali lang din gamitin, effective pa. Hahayaan mo nga lang matuyo yung ipinunas mo mga 10 minutes and then pwede mo nang hilahin pababa yung papel. Kung gusto nyo rin ng ganito guys, ilalagay ko na lang po sa comment section kung saan ko ito nabili. Apakamura lang. After mo nga tanggalin ay napakakinis na ng ilong mo. Try mo na rin.